At kahit na kami ay magpapanawag sa kanila ng mga anghel, at ang mga patay ay mangusap sa kanila, at aming tipunin ng sama-sama ang lahat ng bagay sa harap ng kanilang paningin, upang tugunan ang kanilang kahilingan, sila ay hindi sasampalataya, maliban sa pahintulutan ni Allah, datapwat ang karamihan sa kanila ay nagdasal ng walang kamuangan. At gayon din kami ay nagtalaga sa bawat isang propeta ng isang kaaway, na mga demonyo umula sa lipon ng sangkatauhan at mga jin, na nagtatagubilin sa isa't isa ng magagandang pananalita bilang isang pagliligaw o isang paraan ng panlilinlang kung ninais lamang ng iyong Panginoon. Sila ay hindi gagawa ng mga gayon, kaya't iyong hayaan sila sa kanilang mga kabulaanan. At ito ay upang mangyari na ang puso ng mga hindi sumasampalataya sa kabilang buhay ay mahilig sa gayong pandaraya, at upang sila ay manatili na nalulugod dito, at upang sila ay masadlak sa mga bagay na kanilang ginagawa. Ipagbadya, O Muhammad, ako baga ay maghahanap ng isang hukom maliban pa kay Allah, samantalang siya ang nagpapanaog sa inyo ng aklat, ang Quran, na ipinaliwanag sa masusing paraan. Sila na pinagkalooban namin ng kasulatan ay nakakaalam na ito ay pinanaog mula sa inyong Panginoon sa katotohanan. Kaya't huwag kang mapabilang sa kanila na nag-aanlinlangan. At ang salita ng inyong Panginoon ay natupad sa katotohanan at sa katarungan. Walang sinuman ang makapagpapabago ng kanyang mga salita, at siya ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. At kung ikaw ay susunod sa karamihan sa kanila na nasa kalupaan, ikaw ay kanilang ililigaw ng malayo sa landas ni Allah. Wala silang sinusunod kundi mga haka-haka lamang, at wala silang ginagawa kundi kasinungalingan. Katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang tunay na katatalos kung sino ang napapaligaw sa kanyang landas, at batin niya kung sino ang tumpak na napapatnubayan. Kaya't inyong kainin ang karne o laman ng hayop na ang ngalan ni Allah ay inusal habang kinakatay ang hayop, kung kayo ay sumasampalataya sa kanyang ayat. At bakit hindi niyo kakainin ang gayong karne na ang ngalan ni Allah ay inusal sa sandali ng pagkatay nito, samantalang ipinaliwanag niya sa inyo sa masusing paraan kung paano ang pinagbabawal sa inyo, maliban na lamang sa mga hindi maiiwasang pangyayari dahilan sa matinding pangangailangan. At katotohanan, marami ang umaakay sa sangkatauhan na maligaw sa pamamagitan ng kanilang sariling pagnanasa dahilan sa kawalan ng karunungan. Katiyakang talastas ng iyong Panginoon ang mga lumalabag. Iwan ninyo, o sangkatauhan, ang lahat ng uri ng kasalanan, lantad man o lihim. Katotohanan, ang gumagawa ng kasalanan ay parurusahan ng nararapat na kabayaran sa kanilang mga ginawa. Huwag ninyong kainin, o mga sumasampalataya, ang karne na hindi inusal ang ngalan ni Allah sa sandali ng pagkatay nito, katulad ng namatay na hayop o inialay sa mga Diyos-Diyosan. Katiyakang ito ay fisko o isang kasalanan at pagsuway kay Allah. At katiyakan, ang mga diablo o demonyo ay nanguulot sa kanilang mga kaibigan mula sa sangkatauhan na makipagtalo sa inyo, at kung sila ay inyong sundin na gawing pinahihintulutan ang almayta o patay na karne na kainin ito, kung gayon katiyakan kayo ay musyrikun o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Siya kaya napatay na ginawaran namin ng buhay upang siya ay makalakad sa lipon ng mga tao, ay katulad niya na nasa kadiliman. Narito siya ay hindi makakalabas, kaya't ginawa na maging kalugod-lugod sa mga hindi sumasampalataya ang mga bagay na kanilang ginagawa. At aming itinalaga sa bawat bayan ang pinakamagaling sa kanilang mga tao sa kabuktutan upang magbalak ng kasamaan dito, datapwat sila ay walang binalak, maliban na ito ay laban sa kanilang sarili, at ito ay hindi nila napag-akala.
At nang may dumatal sa kanila ng isang tanda mula kay Allah, sila ay nagsabi, kami ay hindi sasampalataya hanggat hindi namin natatanggap ang mga himala na katulad ng tinanggap ng mga sugo ni Allah. Si Allah ang higit na nakakaalam kung kanino niya ibibigay ang kanyang mensahe. Kaabaan at kawalang kahihiyan mula kay Allah at isang matinding kaparusahan ang lalagom sa mga kriminal dahilan sa ginawa nilang pagbabalak. At sinuman ang naisin ni Allah na patnubayan, binubuksan niya ang kanyang dibdib sa Islam. At kung sinuman ang kanyang naisin na mapaligaw, ginagawa niya ang kanyang dibdib ay nakapinid at nakaikom. Wari bang siya ay pumapanhik sa alapap? Kaya't sa ganito, inilalagay nila ang kanyang pagkapuot o pagpaparusa sa kanila na hindi nananampalataya. At ito ang landas ng inyong Panginoon, ang Quran at Islam, na humahantong sa katuwiran. Aming ipinaliwanag sa masusing paraan ang aming mga tanda o kapahayagan sa mga tao na nakakaunawa ng paalaala. Sa kanila ang tahanan ng kapayapaan o paraiso na iginawad ng kanilang Panginoon at siya ang kanilang magiging wali o tagapagtanggol o tagapangalaga dahilan sa kanilang mabubuting gawa. At alalahanin, O Muhammad, sa araw ng silang lahat, mga tao at jin ay kanyang titipunin ng sama-sama at magwiwika, O kayong lipon ng mga jin. Marami sa sangkatauhan ng inyong nilinlang o iniligaw ang kanilang auliya o kaibigan at katulong sa lipon ng mga tao ay magsasabi, Aming Panginoon, kami ay nakinabang sa isa't isa, subalit ngayon ay sinapit na namin ang natatakdang panahon na inyong itinalaga sa amin. Siya si Allah ay magwiwika, ang apoy, ang inyong magiging tahanan. Mananahan kayo rito magpakailanman. Maliban na lamang sa sinumang naisin ni Allah, katiyakan ang iyong Panginoon ay tigib ng karunungan at ganap na maalam. At sa gayon namin ginawa ang ilan sa zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian bilang auliya o tagapagtaguyod at kapanalig ng ilan sa kanila sa paggawa ng krimen dahilan sa kanilang mga ginawa. O kayong lipon ng mga jin at sangkatauhan, hindi baga dumatal sa inyo ang mga sugo mula sa lipon ninyo na dumadalit sa inyo ng aking mga talata at nagbababala sa inyo ng pakikipagtipan sa araw na ito. Sila ay mangungusap, kami ay nagpapatotoo o sumasaksi laban sa aming sarili. Ang buhay sa mundong ito ay luminlang sa kanila at sila ang sumaksi laban sa kanilang sarili na sila ay hindi mga nananampalataya. Sapagkat ang iyong Panginoon ay hindi magwawasak sa mga bayan nang walang katarungan habang ang mga nananahan dito ay walang kaalaman. At para sa lahat ay mayroong antas o ranggo na naayon sa kanilang ginawa. At ang iyong Panginoon ay hindi nakakalimot ng kanilang ginagawa. At ang iyong Panginoon ay masagana o hindi nangangailangan ng ano paman. Ang tigib ng habag, kung kanyang naisin, kayo ay kanyang mawawasak. At siya ay makagagawa ng papalit sa inyo kung kanyang nanaisin, katulad ng kanyang paglikha sa inyo mula sa supling ng ibang mga tao. Katotohanan, ang kaparusahang ipinangako sa inyo ay katiyakang magaganap, at kayo ay hindi makakatakas sa kaparusahan ni Allah. Ipagbadya, O Muhammad, o aking pamayanan, magsigawa kayo ng ayon sa inyong paraan, katiyakang ako rin ay gumagawa sa aking paraan. At inyong mapag-aalaman kung sino sa atin ang magiging maligaya sa katapusan sa kabilang buhay. Katiyakan ang zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kabuktutan ay hindi magtatagumpay. At sila ay nagtatakda sa mga bagay na nilikha ni Allah ng isang bahagi ng mga aning pananim at hayupan at nagsasabi, ito ay para kay Allah ayon sa kanilang pag-akala at ito ay para sa aming mga tinatawag na mga katambal ni Allah. Datapwat ang bahagi ng kanilang itinuturing na mga katambal ni Allah o Diyos-Diyosan
ay hindi nakakarating kay Allah. Datapwat ang bahagi para kay Allah ay nakakarating sa kanilang mga Diyos-Diyosan, kasamaan niya ang kanilang ipinatutupad. At gayon din sa paningin ng karamihan sa musyrikun o mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diablo o si Satanas ay ginawa ng maging kalugod-lugod sa kanila ang pagpatay sa kanilang mga anak upang sila ay humantong sa kanilang sariling pagkawasak at magbigay ng kalituhan sa kanilang pananampalataya, at kung inais lamang ni Allah, ito ay hindi sana nila magagawa. Kaya't sila ay iwanan ninyo na nag-iisa sa kanilang kabulaanan. At sila ay nagsasabi, itong mga hayupan o bakahan at mga aning pananim ay hindi pinahihintulutan sa iba. Walang sinuman ang maaaring kumain nito maliban sa aming maibigan. Ayon sa kanilang pagpapamarali, ang ito ay mga kamilyo na ang kanilang likod ay pinagbabawal at hayupan na sa harapan nito ay hindi inusal ang ngalan ni Allah. Ang lahat ng ito ay pagsisinungaling laban kay Allah. Katotohanan kanyang gagantihan o parurusahan sila dahil sa kanilang kinakata na mga kasinungalingan laban sa kanya. At sila, ng mga musyrikun, ay nagsasabi, kung ano ang nasa sinapupunan ng gayong bakahan, ito ay para sa aming kalalakihan lamang at ipinagbabawal sa aming kababaihan. Tatapwat kung ito ay patay ng ipanganak, kung gayon, ang lahat ay may kabahagi rito. Siya si Allah ang magpaparusa sa kanila dahilan sa kanilang pagtatakda ng batas para sa kanilang sarili na hindi ipinag-utos ni Allah. Katotohanan siya ay tigib ng karunungan, ang ganap na maalam. Katotohanan sila ay mga talunan o naliligaw na pumapatay ng kanilang mga anak dahilan sa kahangalan na walang kaalaman at nagbawal sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila ni Allah. At kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah. Katotohanan sila ay humantong sa pagkaligaw at hindi napapatnubayan. At siya si Allah ang nagpapayabong ng mga halaman na gumagapang sa balag at maging sa mga hindi gumagapang at ng mga punong palmera at mga pananim na may iba't ibang hugis at lasa at oliba at mga granada na magkatulad sa uri at magkaiba sa lasa. Kumain kayo ng kanilang bunga kung sila ay mamunga at magbayad kayo na nauukol na kawang gawa rito sa araw ng pag-ani at huwag maging mapag-aksaya. Katotohanan siya ay hindi nalulugod sa mga maluluho. At sa mga bakahan o kauri nito ay may iba na ginagamit sa paghila na katulad ng kamilyo at kabayo. At ang iba ay maliliit na hindi makakahila ng mga dalahin katulad ng tupa at kambing. Kumain kayo sa mga bagay na ipinagkaloob ni Allah sa inyo at huwag ninyong sundan ang mga bakas ni Satanas. Katotohanan siya ang inyong lantad na kaaway. Nilikha niya para sa inyo ang 8 pares ng bakahan o kauri nito, 2 sa tupa, lalaki at babae, at 2 sa kambing, lalaki at babae. Ipagbadya, yaon bang 2 lalaki ang kanyang ipinagbawal o yaong 2 babae? O kaya ang kanyang ipinagbawal ay yaong nasa loob ng sinapupunan ng 2 babae, na tupa at kambing? Sabihin ninyo sa akin, nang may kaalaman kung kayo ay matatapat. At 2 sa kamilyo, lalaki at babae, at 2 sa baka, lalaki at babae. Ipagbadya, yaon bang 2 lalaki ang kanyang ipinagbawal o yaong 2 babae? O kaya, ang kanyang ipinagbawal ay yaong nasa loob ng sinapupunan ng 2 babae, baka at kamilyo? O kayo baga ay nandoon nang si Allah ay mag-utos sa inyo ng gayong bagay? Kung gayon, sino kaya ang higit na gumagawa ng kamalian maliban sa kanya na kumakata ng kabulaanan laban kay Allah upang akayin ang mga tao na maligaw ng walang kaalaman? Katiyakang si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ipagbadya, O Muhammad, hindi ako nakakita sa mga bagay na ipinahayag sa akin ng anumang ipinagbawal na kainin.
Sa mga nagnanais na kumain nito, maliban na lamang kung ito ay mayita o patay na hayop o dugong umagos sa pagkakatay o katumbas nito o laman ng karne ng baboy, sapagkat katyakang ito ay hindi dalisay o isang sakripisyo o pag-aalay na inialay sa iba pa maliban kay Allah, o yaong mga kinatay para sa mga imahin at iba pa, o yaong mga kinatay na ang ngalan ni Allah ay hindi inusal o binanggit dito sa sandali ng pagkatay. Datapwat kung sinuman ang napilitan dahilan sa matinding pangangailangan na walang kusang pagsuway at nagmamalabis sa hangganan ng paglabag, sa Kanya ay katiyakang ang iyong Panginoon ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. At sa kanila ng mga Hudyo, aming ipinagbawal ang bawat hayop na walang hati ang mga kuko. At ipinagbawal namin sa kanila ang taba o mantika ng kinapong baka at ng tupa, maliban sa nakakapit sa kanilang likod o sa kanilang lamang loob, o ang nakahalo sa buto. Sa ganito, aming pinarusahan sila sa kanilang paghihimagsik sa paggawa ng mga krimen, katulad ng pagpatay sa mga propeta, pagpapatubo ng pera, at tunay na kami ay makatotohanan o matapat. At kung sila na mga Hudyo ay magpabulaan sa iyo, O Muhammad, iyong ipagbadya, ang inyong Panginoon ang nagmamay-ari ng malawak na habag. At hindi kailanman ang kanyang puot ay magbabawa sa mga tao na mujrimun o mga kriminal o sumasamba sa Diyos-Diyosan, makasalanan, buktot at tampalasan. Sila na nagtatambal sa pagsamba kay Allah ay nagsasabi, kung ninais lamang ni Allah, kami sana ay hindi magtatambal sa pagsamba sa Kanya. Gayon din ang aming mga ninuno, at kami ay hindi magbabawal ng anumang bagay na laban sa Kanyang kalooban. Sa gayon din, nagpasinungaling ang mga nangauna sa kanila. Sila ay nakipagtalo ng walang katotohanan sa mga sugo ni Allah, hanggang sa kanilang natikman ang aming puot. Ipagbadya, mayroon bagang kayong kaalaman o katibayan na inyong may pamamalas sa aming harapan? Katotohanang wala kayong sinusunod, kundi mga sapantaha, at wala kayong ginagawa, kundi kasinungalingan lamang. Ipagbadya na kay Allah ang lantay na katibayan at pangangatwiran. Kung Kanyang ninais lamang, katotohanan kayo ay mapapatnubayan niyang lahat. Ipagbadya, itanghal ninyo sa harapan ang inyong mga saksi na makapagpapatotoo na ito ay pinagbawal ni Allah. At kung sila ay magpatotoo, huwag kang sumaksi o maniwala, O Muhammad, sa kanila. At hindi marapat na ikaw ay sumunod sa walang kabuluhan nilang pagnanasa na nagtuturing sa aming ayat o mga katibayan, aral, kapahayagan, tanda, bilang kabulaanan at sa kanila na hindi nananalig sa kabilang buhay at tinatangkilik nila ang iba pa bilang kapantay ng kanilang Panginoon. Ipagbadya, O Muhammad, magsiparito kayo, aking dadalitin sa inyo kung ano ang pinagbabawal ni Allah sa inyo. Huwag kayong magtambal ng ano paman sa pagsamba sa Kanya. Maging mabuti at masunurin kayo ng inyong mga magulang. Huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahilan sa kahirapan. Kami ang nagkakaloob ng ikabubuhay nila at ninyo. Huwag kayong lumapit sa kahiyahiyang kasalanan o kahalayan o pangangalunya. Maging ito man ay nakalantad o nakalingid. At huwag niyong patayin ang sinuman na ipinagbawal ni Allah, maliban kung ito ay makatarungang dahilan na ayon sa batas Islamiko. Ito ay Kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo ay makaunawa. At huwag kayong lumapit sa ari-arian ng mga ulila, maliban na lamang kung ito ay inyong palaguin, hanggang na siya ay umabot na sa hustong gulang at lakas, at ibigay ang hustong sukat at hustong timbang ng may katarungan. Ito ay isang pag-uutos na panatilihin ang katarungan habang nagbibigay at kumukuha. Hindi namin binibigyan
ang isang tao nang dalahin ng higit sa kanyang makakaya. O hindi isang kasalanan sa kanya kung siya ay nakagawa ng hindi sinasadyang pagkakamali, matapos na gawin niyang lahat ang marapat at nagsikap na gawin ang tama. At kung kayo ay nagbibigay ng inyong salita, alalaong baga ang humatol sa pagitan ng mga tao at magbigay ng patotoo. Sabihin ninyo ang katotohanan. Kahit na nga ang inyong malapit na kamag-anak ang nasasangkot. At inyong tuparin ang kasunduan ni Allah. Ito ay kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo ay makaalaala. At katotohanan ito ang aking tuwid na landas. Kaya't sundin ninyo ito. At huwag kayong sumunod sa ibang mga landas, sapagkat sila ang maghihiwala sa inyo tungo sa kanyang landas. Ito ay kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo ay maging muttaqun o mga matimtiman at masunurin. At aming ibinigay kay Moises ang aklat, ang Torah o mga batas, upang aming maganap ang aming paglingap sa mga gumagawa ng katuwiran at nagpapaliwanag sa lahat ng bagay sa masusing paraan. At bilang patnubay at habag upang sila ay magsipanalig sa kanilang pakikipagtipan sa kanilang Panginoon. At ito ang maluwalhating aklat, ang Quran, na aming ipinanaog sa iyo, O Muhammad, kaya't sundin ninyo ito at pangambahan si Allah. Alalaong baga, huwag suwayin ang kanyang pag-uutos upang kayo ay pagkalooban niya ng kanyang habag. Alalaong baga ang magligtas sa kaparusahan ng impyerno. Aming ipinadala sa inyo ang Quran. Baka sakaling kayo na mga paganong Arabo ay magsabi, ang banal na aklat ay tanging ipinadala lamang sa dalawang sikta na nauna sa amin, ang mga Hudyo at mga Kristiyano. At sa katunayan, kami ay hindi nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-aralan. O di kaya, kayo na mga paganong Arabo ay magsabi, kung ang banal na aklat lamang ang ipinadala sa amin, katiyakan kami sana ay naging higit na mainam na napapatnubayan kaysa sa kanila na mga Hudyo at Kristiyano. Kaya't dumatal ngayon sa inyo ang isang maliwanag na katibayan, ang Quran mula sa inyong Panginoon. At isang patnubay at isang habag. At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian, maliban sa kanya na nagtatakwil sa ayat o mga katibayan, talata, aral, at kapahayagan ni Allah, at tumatalikod dito, aming babayaran o parurusahan sila na tumatalikod sa aming ayat ng isang kasakit-sakit na kaparusahan dahilan sa kanilang pagtalikod dito. Sila baga ay naghihintay sa ano paman, maliban na ang mga anghel na kumukuha ng kanilang kaluluwa ay pumaroon sa kanila, o ang iyong Panginoon ay pumarito sa araw ng paghuhukom, o ang ilan sa mga tanda ng inyong Panginoon ay dumatal, alalaong baga, ang hudyat ng sandali, ang pagsikat ng araw sa kanluran, sa araw ng muling pagkabuhay, na ang ilan sa mga tanda ng iyong Panginoon ay dumatal. Ito ay hindi makakapagbigay ng kapakinabangan sa isamang kaluluwa na hindi sumasampalataya noong una. Gayon din ang gumawa ng kabutihan sa ganitong pananampalataya. Kung hindi niya ito ginawa, noong una, ipagbadya. Magsipaghintay kayo, kami rin ay naghihintay. Katotohanan, ang mga nagbabahabahagi ng kanilang pananampalataya na noon sila ay nasa pananampalataya sa kaisahan ni Allah at naghihiwalay sa maraming sikta ng lahat ng uri ng sikta ng pananampalataya. Ikaw, O Muhammad, ay walang anumang kaugnayan sa mga ito kahit nakatiting. Ang hahatol para sa kanila ay si Allah lamang, na siyang magsasabi sa kanila kung ano ang kanilang ginawa. Sino man ang magdala o gumawa ng isang mabuting gawa ay magkakaroon ng 10 ulit na gantimpalang katumbas nito tungo sa kanyang kapakinabangan. At sino man ang magdala o gumawa ng isang masamang gawa ay magkakaroon lamang ng isang kaparusahan na katumbas nito, at sila ay hindi mawawalan ng katarungan. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan, ang aking Panginoon ay namatnubay sa akin sa tuwid na landas, isang tuwid na pananampalataya
ang pananampalataya ni Abraham na Hanifan o ang pananampalataya sa nag-iisang Diyos na si Allah. At siya kailanman ay hindi napabilang sa lipon ng mga sumamba sa iba maliban pa kay Allah. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan, ang aking salah o takdang pagdarasal, ang aking pagkakatay ng hayop bilang sakripisyo, ang aking pamumuhay, ang aking pagkamatay ay para kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Siya ay walang katambal na iba pang Diyos sa pagsamba sa Kanya. At sa bagay na ito, ako ay pinag-utusan at ako ang una sa mga Muslim. Ipagbadya, ako bagay maghahanap ng isang Panginoon na iba pa kay Allah, samantalang siya ang Panginoon ng lahat ng bagay. Walang sinumang tao ang magkakamit ng anumang kasalanan, maliban na ito ay sa Kanya lamang nakaukol, ang may pananagutan. At walang sinuman ang magdadala sa pasanin ng iba. Alalaong baga, walang dapat manakot sa kasalanan ng isang tao, maliban lamang sa Kanya. At sa huli, sa inyong Panginoon ang inyong pagbabalik, at Kanyang ipapaalam sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan. At siya ang gumawa sa inyo sa maraming salit-saling lahi na nagpapalit sa bawat isa sa mga henerasyon sa kalupaan. At Kanyang itinaas ang ilan sa inyo na higit na nakakaangat sa iba sa maraming antas, kapangyarihan at kayamanan upang kayo ay Kanyang masubukan sa mga bagay na pinagkaloob niya sa inyo. Katiyakan, ang iyong Panginoon ay maagap sa pagganti o pagpaparusa, at katiyakang siya ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamaawain. Surah Al-A'raf. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim Sad. Ito ang aklat, ang Quran, na ipinanaog sa iyo, O Muhammad. Kaya't huwag hayaang ang iyong dibdib dahilan dito ay mabagabag upang ikaw ay makapagbigay ng babala sa mga hindi sumasampalataya at isang paalaala sa mga sumasampalataya. Ipagbadya, O Muhammad, sa sangkatauhan. Sundin ninyo kung ano ang ipinanaog sa inyo mula sa inyong Panginoon, ang Quran at Sunnah o mga aral ni Propeta Muhammad. At huwag kayong sumunod sa anumang awliya o mga tagapangalaga at tagapagtangkilik maliban pa sa Kanya na si Allah. Kakarampot lamang ang inyong pag-ahala-ala at maraming bayan o mga pamayanan ang aming winasak dahilan sa kanilang kasamaan. Ang aming kaparusahan ay dumatal sa kanila nang bigla sa gabi o habang sila ay natutulog o sa kanilang panghapong pamamahinga. Walang anumang sigaw ang kanilang nasambit nang ang aming kaparusahan ay sumapit sa kanila maliban sa katotohanan kami ay zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kabuktutan, buhong at tampalasan. At katiyakang aming tatanungin ang mga tao na aming pinadalhan ng sugo kung ano ang naging tugon nila sa mga sugo. At katotohanang aming tatanungin ang mga sugo kung ano ang naging tugon sa kanila ng mga tao. At katiyakang aming isasalaysay sa kanila ang mga ginawa nila sa mundo noon nang may kaalaman, at katotohanan kami ay nakatunghay. At ang pagtitimbang sa araw na yaon, ang araw ng muling pagkabuhay, ay ang tunay na pagtitimbang. Kaya't sila na ang timbang ng mabubuting gawa ay mabigat, sila ang matatagumpay sa pagpasok sa paraiso. At sa kanila na ang timbang ay magaan, sila ang nagpahamak sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpasok sa impyerno, sapagkat kanilang ikinaila at itinakwil ang aming ayat o mga katibayan, aral, kapahayagan at tanda. At katiyakang kami ay nagtatag sa inyo nang may kapamahalaan sa kalupaan at itinilaga namin sa inyo rito ang inyong ikabubuhay, ng mga pagkain at pangangailangan. Kakarampot lamang ang pasasalamat na inyong ibinibigay, at katiyakang aming nilikha kayo
ang inyong amang si Adan. At pagkatapos ay aming ginawaran kayo ng hubog, ang ngaral ng hubog ng tao. At pagkatapos ay aming winika sa mga anghel. Magpatira pa kayo kay Adan, at sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis o isang jin na nasa lipon ng mga anghel. Siya ay tumanggi na mapabilang doon sa mga nagpapatira pa. Si Allah ay nagwika, "Bumaba ka, o Iblis, mula rito sa paraiso. Hindi marapat sa iyo na ikaw ay magiging palalo rito. Lumayas ka, sapagkat ikaw ay katotohanan kabilang sa mga naaba at winalan ng karangalan." Si Iblis ay nagsabi, "Ako ay inyong bigyan ng palugit hanggang sa araw na sila ay babangon, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay." Si Allah ay nagwika, "Ikaw ay isa sa mga binigyan ng palugit." Si Iblis ay nagsabi, "Sapagkat ako ay inyong iniligaw, katotohanang ako ay haharang sa kanila, sa mga tao, tungo sa inyong matuwid na landas. At ako ay tutungo sa kanilang harapan at sa kanilang likuran, sa kanilang kanang bahagi at kanilang kaliwang bahagi, upang sila ay hadlangan sa inyong landas, at hindi ninyo matatagpuan na ang karamihan sa kanila ay nagbibigay ng pasasalamat. Alalaong baga, sila ay hindi magiging masunurin sa inyo." Si Allah ay nagwika kay Iblis, "Lumayas ka rito sa paraiso na walang kahihiyan at pinatalsik. Kung sino man sa kanila na sangkatauhan ang sumunod sa iyo, kung gayon, katotohanan ang aking pupunuin ang impyerno sa pamamagitan ninyong lahat. O Adan, manirahan ka at ang iyong asawa sa paraiso, at kumain kayo rito kung ano ang kapwa ninyong maibigan, at huwag ninyong lapitan ang punong ito, upang hindi kayo kapwa mapabilang sa zalimun, o mga tao na walang katarungan at mapaggawa ng kamalian." At si Satanas ay bumulong sa kanilang dalawa, na sila ay kumain ng bunga ng puno na ipinagbawal sa kanila, upang kung sila ay magkasala, ay malantad sa kanila kung ano ang sa kanila ay nakalingid sa masilang bahagi ng kanilang katawan noon. Sila ay nagsabi, "Ang inyong Panginoon ay hindi nagbawas sa inyo na kumain ng bunga ng punong kahoy na ito, maliban sa kadahilanang baka kayo ay maging mga anghel o kayo ay maging walang kamatayan." At siya si Satanas ay nanumpa sa ngalan ni Allah sa kanilang dalawa na nagsasabi, "Katotohanang ako ay matapat na tagapayo sa inyong dalawa." Kaya't kanyang iniligaw sila ng may panlilinlang at nang kanilang matikman ang bunga ng punong kahoy, yaong nakalingid sa kanila na kanilang kahihiyan o masisilang bahagi ng katawan ay naging lantad sa kanila. Alalaong baga na wala ang pantakip na ipinagkaloob ni Allah sa kanila. At sila ay nagsimulang magtagni-tagni ng mga dahon ng halamanan sa kanilang sarili upang maitago nila ang kanilang kahihiyan. At ang kanilang Panginoon ay tumawag sa kanila na nagsasabi, "Hindi bagay pinagbawal ko sa inyo ang punong kahoy na yaon? At ako ay nangusap sa inyo, katotohanang si Satanas ay inyong lantad na kaaway." Sila ay nagsabi, "Aming Panginoon, aming ipinariwara ang aming sarili. Kung kami ay hindi ninyo patatawarin at hindi ninyo igagawad sa amin ang inyong habag, katiyakan kami ay kabilang sa mga talunan." Si Allah ay nagwika, "Magsibaba kayo, ang bawat isa sa inyo ay kaaway sa isa't isa." Alalaong baga, kaaway ni Adan at Eva si Satanas. Ang kalupaan, ang inyong pananahanan, at pansamantalang kasiyahan sa natatakdang panahon. Siya, si Allah ay nagwika, "Doon kayo ay mamuhay, at doon kayo ay mamamatay. At mula roon, kayo ay muling ilalabas, alalaong baga ang muling pagkabuhay." O angkan ni Adan, kami ay nagkaloob ng saplot sa inyo, upang inyong takpan ang inyong sarili, o bihisan ang inyong masisilang bahagi ng katawan, at bilang isang palamuti, tatapwat ang saplot ng kabanalan, ang pagiging matuwid at masunurin kay Allah, ang higit na mainam. Ito ay kabilang sa ayat
o mga katibayan, aral, kapahayagan, at tanda ni Allah upang sila ay makaalaala, alalaong baga, upang kanilang mapag-isip ang mga biyaya ni Allah at kagandahang loob na kanyang ipinagkaloob sa kanila, upang sa gayon, sila ay umiwas sa kanyang mga ipinagbabawal at sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. O angkan ni Adan, huwag hayaang si Satanas ay luminlang sa inyo, nang katulad ng pagkapalayas niya sa inyong magulang, na si Adan at Eva, mula sa paraiso, na hinubaran sila ng kanilang saplot, upang maipakita sa kanila ang kanilang masisilang bahagi ng katawan. Katotohanan siya, si Satanas, at ang kanyang mga sundalo ay nakakita sa inyo, mula sa lugar na sila ay hindi ninyo nakikita. Katotohanan aming ginawa ang mga dyablo ni Satanas bilang awliya o tagapangalaga at tagapagtangkilik ng mga walang pananampalataya. At kapag sila ay nakagawa ng isang fahisha o masamang gawa at kahalayan, sila ay nagsasabi, nakagisnan na naming ginagawa ito ng aming mga ninuno at si Allah ay nag-utos sa amin na gawin ito. Ipagbadya, katotohanan si Allah ay hindi nag-utos ng fahisha o kahalayan at kalasuan. Kayo baga ay nagsasalita laban kay Allah ng bagay ng kasinungalingan na hindi ninyo nababatid. Ipagbadya, O Muhammad, ang aking Panginoon ay nag-utos ng katarungan at inyong panatilihin ang inyong sarili sa pagsamba sa Kanya sa bawat lugar at oras ng pagpapatirapa. At inyong panikluhuran siya at maging matapat sa Kanya sa pananampalataya kung paano kayo ay nilikha niya sa pasimula, alalaong baga, nang kayo ay labas niya sa pagkabuhay o pagkakaroon ng buhay. Sa gayon din, kayo ay Kanyang ibabalik sa pagkabuhay sa araw ng muling pagkabuhay, alalaong baga, sa dalawang pangkat, ang isa ay mabibiyayaan, ang mga sumasampalataya, at ang isa ay magiging kahabag-habag o mga hindi sumasampalataya. Ang isang pangkat ay Kanyang pinatnubayan, ang isang pangkat ay nararapat na mapaligaw, sapagkat katiyakang kanilang tinangkilik ang mga dyablo, Satanas, bilang awliya o mga tagapangalaga at tagapagtangkilik sa halip ni Allah, at nag-aakala na sila ay napapatnubayan. O angkan ni Adan, mag-ayos kayo o maging malinis, magsuot ng malinis at katanggap-tanggap na damit sa bawat pag-aalay ng sala o takdang panalangin, at kayo ay kumain at uminom, datapwat huwag mag-aksaya ng pagiging maluho. Katiyakang siya, si Allah ay hindi nalulugot sa mga maluluho. Ipagbadya, O Muhammad, sino ang nagbawal sa magagandang kaloob o mga palamuti sa damit na iginawad ni Allah para sa kanyang maalipin at ng mga halal o malilinis at pinahihintulutang pagkain? Ipagbadya, O Muhammad, ang mga ito sa mundong ito ay para sa kanilang dalawa na nananampalataya kay Allah at hindi nananampalataya sa Kanya. Datapwat tanging para sa kanila lamang, yaong mga nananampalataya, ang mga ito sa araw ng muling pagkabuhay. Alalaong baga, ang mga hindi sumasampalataya ay hindi makakahati sa kanila. Sa ganito namin ipinapaliwanag ang ayat o mga talata na nauukol sa batas Islamiko sa masusing paraan sa mga tao na may kaalaman. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan, ang mga bagay na ipinagbawal ng aking Panginoon ay mga fahisha o masamang gawa at mga kahalayan. Kahimat ito ay ginawa ng lantad o lingid, ang lahat ng uri ng mga kasalanan, ang walang katarungang pang-aapi, ang pag-aakibat ng mga katambal sa pagsamba kay Allah, narito ay wala siyang ipinanaog na katibayan, at ang pagsasabi ng mga bagay hinggil kay Allah, narito ay wala kayong kaalaman. At ang bawat bansa na tumanggi na sumampalataya kay Allah ay may kanyang natataningang panahon sa kaparusahan. Kung ang kanyang takdang panahon ay sumapit na,
kahit na sa isang oras o sa isang sandali, sila ay hindi makakaantala nito at gayon din, kahit sa isang oras o isang sandali, sila ay hindi makapagpapauna nito. O angkan ni Adan, kung may mga sugo na dumatal sa inyo mula sa lipon ninyo, na dumadalit sa inyo ng aking mga talata. Kung gayon, sino man ang magiging matintiman at maging matuwid sa kanyang pagsampalataya, sa kanila ay walang pangangamba sa araw ng paghuhukom, gayon din sila ay hindi malulumbay. At sila na nagtatakwil sa aming ayat, o mga kapahayagan, tanda, aral, o katibayan, at nagtuturing sa mga ito ng may kapalaluan. Sila ang magsisipanahan sa apoy o impyerno, mananatili sila rito magpakailanman. Sino pa ba kaya ang higit na walang katarungan maliban sa kanya na kumakata ng kabulaanan laban kay Allah o nagtatakwil sa kanyang ayat o mga katibayan, aral, tanda, kapahayagan at iba pa. Sila yaong magkakamit ng bahagi ng sa kanila ay nakatakda. Alalaong baga, ang kanilang natatakda ang bahagi ng mabubuting bagay sa buhay sa mundong ito at ang haba ng kanilang taning. Sa panahon dito ay sasapit sa kanila mula sa aklat ng pag-uutos hanggang sa aming mga sugo, ang anghel ng kamatayan at kanyang mga alalay ay dumatal sa kanila upang kunin ang kanilang kaluluwa. Sila na mga anghel ay magsasabi, nasaan ang inyong mga sinasamba maliban pa kay Allah? Alalaong baga, bakit kayo ay hindi nila tulungan? At sila ay magsasabi, sila ay naglaho at kami ay kanilang iniwan. At sila ay magbibigay saksi laban sa kanilang sarili na sila ay mga hindi nananampalataya. Si Allah ay magwiwika, magsipasok kayo sa lipon ng mga bansa o pamayanan na nagsiyaw na ng una pa sa inyo, mga tao at mga jin tungo sa apoy. Sa bawat sandali na ang isang bagong pamayanan o bansa ay pumapasok, ito ay nagtutungayaw sa kanyang kapwa bansa o pamayanan na lumipas na noon. Hanggang sa sila ay titipunin ng sama-sama sa apoy. Ang huli sa kanila, ang mga tagasunod, ay magsasabi sa una sa kanila, ang mga pinuno. O aming Panginoon, sila ang luminlang sa amin, kaya't inyong bigyan sila ng 2 ulit na kaparusahan sa apoy. Siya, si Allah ay magwiwika, sa bawat isa sa inyo ay mayroong 2 ulit na kaparusahan, tatapot ito ay hindi ninyo nalalaman. At ang una sa kanila, ang mga pinuno, ay magsasabi sa huli, sa kanila ang mga tagasunod. Kung gayon, kayo ay walang ipinagkaiba na pabor o kahalagahan sa amin, kaya't lasapin ninyo ang kaparusahan ng inyong ginawa. Katotohanan, ang mga nagpapasinungaling sa aming ayat o mga katibayan, kapahayagan, tanda, aral at iba pa, at nagtuturing sa mga ito ng may kapalaluan sa kanila, ang mga tarangkahan ng langit ay hindi bubuksan, at sila ay hindi makapapasok sa paraiso hanggang ang kamilyo ay mangyari na maglagos sa butas ng karayom. Nalubhang imposible. Sa ganito namin, binabayaran ang mujrimun o mga kriminal, mapagsamba sa Diyos-Diyosan o makasalanan. Sa kanila ang kama o papag ng impyerno, ng apoy, at sa ibabaw nila ay mga pangbalabal ng apoy ng impyerno. Sa ganito namin binabayaran ang zalimun, mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian, tampalasan. At yaong mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsigawa ng kabutihan, hindi namin binibigyan ng pabigat ang sinumang tao o kaluluwa na labis sa kanyang makakaya. Sila ang maninirahan sa paraiso, mananatili sila rito magpakailanman. At aming papawiin sa kanilang dibdib ang anumang pagkamuhi o matinding hinanakit sa isa't isa
na kanilang naranasan sa buhay sa mundong ito, habang ang mga ilog ay dumadaloy sa ilalim nila. At sila ay magsasabi, ang lahat ng mga papuri at pasasalamat ay kay Allah, na namatnubay dito sa amin. Kailanman ay hindi sana kami makakatagpo ng patnubay kung hindi lamang kami pinatnubayan ni Allah. Tunay nga, ang mga sugo ng aming Panginoon ay dumatal na may katotohanan. At ipagbabadya sa kanila, ito ang paraiso na inyong namana, ang ganap na gantimpala dahilan sa inyong ginawa. At ang mga nagsisipanirahan sa paraiso ay tatawag sa mga nagsisipanirahan sa apoy na nagsasabi, tunay naming natagpuan na totoo ang ipinangako ng aming Panginoon sa amin. Natagpuan din ba ninyo na totoo ang ipinangako ng inyong Panginoon, ang kanyang kaparusahan? Sila ay magsasabi, oo, at isang tagapagsalita ang magpapahayag sa pagitan nila, ang sumpa ni Allah ay nasa zalimun, o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. Sila na humahadlang sa mga tao tungo sa landas ni Allah at nagnanais na ito ay makapaligaw sa tamang landas. Sila nga ang hindi nananampalataya sa kabilang buhay. At sa pagitan nila ay may isang takip o partisyon na nagbubukod sa kanila. At sa Al-A'raf o isang dingding na sa matataas na lugar ay may mga tao na ang mabubuti at masasamang gawa ay magkapantay sa timbangan, na makakakilala sa lahat ng mga tao ng paraiso at impyerno sa pamamagitan ng kanilang mga tanda. Ang mga nagsipanahan sa paraiso, ang tanda ay sa pamamagitan ng kanilang mapuputing mukha, at ang nagsisipanahan sa impyerno ay sa pamamagitan ng kanilang maiitim na mukha. At sila ay tatawag sa mga nagsipanirahan sa paraiso, sumainyo ang kapayapaan. At sa sandaling ito, sila, ang mga tao sa Al-A'raf, ay hindi pa makakapasok dito, datapwat sila ay lubhang umasa na makakapasok dito. At kung ang kanilang mga mata ay napapalingon sa gawin ng mga nagsisipanirahan sa apoy, sila ay nagsasabi, O aming Panginoon, kami ay huwag ninyong ilagay sa lipon ng mga tao na zalimun o mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At ang mga tao sa Al-A'raf o dingding ay tatawag sa mga tao na nasa impyerno na kanilang makikilala sa pamamagitan ng kanilang mga tanda na nagsasabi, walang naging anumang kapakinabangan sa inyo ang inyong tinipon na malaking bilang ng mga kayamanan noong kayo ay nasa mundo pa, at ang inyong kapalaluan laban sa mga nananampalataya. Si Allah ay magwiwika sa mga hindi sumasampalataya, hindi baga sila ang mga nasa paraiso. Ang mga tao na inyong sinumpa noon, na si Allah ay hindi kailanman magpapakita sa kanila ng habag. Si Allah ay mangungusap sa mga sumasampalataya, magsipasok kayo sa paraiso, walang pangangamba ang sa inyo. Gayon din kayo ay hindi malulumbay. At ang mga nagsisipanirahan sa apoy ay tatawag sa mga nagsisipanirahan sa paraiso, buhusan ninyo kami ng kaunting tubig o anumang bagay na ipinagkaloob sa inyo ni Allah. Sila ay magsasabi, katotohanan ang mga ito, ang tubig at anumang ipinagkaloob sa amin ay kapwa ipinagbawal ni Allah sa mga hindi sumasampalataya, na nagturing sa kanilang pananampalataya bilang isang paglilibang at paglalaro, at ang buhay sa mundong ito ay luminlang sa kanila. Kaya't sa araw na ito, sila ay aming kalilimutan, kung paano rin naman nila kinalimutan ang pagsamba kay Allah tungo sa kanilang pagkabuhay sa araw na ito, sapagkat sila ay nagtatakwil sa aming ayat o mga kapahayagan, katibayan, tanda, aral at iba pa. Katiyakan kami ay nagpadala sa kanila ng isang aklat, ang Quran, na aming ipinaliwanag sa masusing paraan at aming nalalaman. Isang patnubay at habag sa mga tao na sumasampalataya. Sila bagay nagsisipaghintay hanggang sa dumatal ang kaparusahan na ipinangako sa kanila. Sa araw na ang pangyayari ay ganap ng natupad, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay,
sila ay nagpabaya rito. Noon ay magsasabi, tunay nga, ang mga sugo ng aming Panginoon ay dumatal na may katotohanan. Ngayon, mayroon pa bang mga tagapamagitan sa amin upang sila ay makapamagitan sa aming kapakanan? O maaari ba na kami ay muling ibalik sa unang buhay sa mundo upang kami ay makagawa ng mabubuting gawa maliban pa noon sa masamang gawa na aming ginawa? Katotohanang ipinariwara nila ang kanilang sarili, alalaong baga, winasak ang kanilang sarili, at ang nakahiratihan na nilang sinasamba na kabulaanan ay lumayo na sa kanila. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay si Allah na lumikha sa kalangitan at kalupaan sa 6 na araw. At pagkaraan siya ay nag-istawa o pumaitaas sa al-arsh o luklukan o trono. Sa paraang naaangkop sa kanyang kamahalan, tinakpan niya ang araw sa pamamagitan ng gabi na nagmamadali na sundan ito. At kanyang nilikha ang araw, ang buwan at ang mga bituin ay ipinailalim niya sa kanyang pag-uutos. Maluwalhati si Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Panikluhuran ninyo ang inyong Panginoon ng may kapakumbabaan at sa lihim. Katotohanang siya ay hindi nalulugod sa mga lumalabag sa pag-utos. At huwag gumawa ng kabuktutan sa kalupaan, matapos na ito ay maitalaga ni Allah sa ayos sa pamagitan ng kanyang mga sugo, at inyong panikluhuran siya ng may pangangamba sa kanyang kaparusahan at pag-asa sa kanyang gantimpala. Katiyakan, ang habag ni Allah ay laging malapit sa mga gumagawa ng kabutihan. At siya ang nagpapadala ng hangin bilang pagpapahayag ng mabuting balita na pumapalaot sa harapan ng kanyang habag. Alalaong baga ang pagpatak ng ulan na magaganap dahil sa hangin hanggang nang ito ay makapagdala ng mabigat na ulap. Aming ipinadpad ito sa isang tigang na lupa upang buhayin muli umanariwa, at aming pinapangyari na ang ulan ay mamalisbis dito, at kami ay nagpasibol dito sa kalupaan ng lahat ng uri ng bungang kahoy. Sa gayon ding paraan ay aming ibabangon ang mga patay, alalaong baga kung paano namin binigyang buhay ang tigang o patay na lupa. Sa gayon ding paraan ay babangon naming muli sa pagkabuhay ang mga patay sa araw ng muling pagkabuhay, upang kayo ay mabigyan ng aral o paalaala. Ang mabuting lupa, ang halaman dito ay madaling sumibol sa kapahintulutan ng kanyang Panginoon. At sa masamang lupa, rito ay walang sumibol maliban sa kakarampot lamang o bukod pa sa may kahirapan. Sa ganito namin ipinapaliwanag sa maraming paraan ang ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda at iba pa sa mga tao na nagbibigay ng pasasalamat. Katotohanan ang aming isinugo si Noah sa kanyang pamayanan, at siya ay nagsabi, o aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong iba pang ilah o Diyos maliban sa Kanya. Katiyakan kayo ay nangangamba para sa inyo sa kaparusahan ng katakot-takot na araw. Ang mga pinuno ng kanyang pamayanan ay nagsabi, katotohanang ikaw ay namamalas namin sa isang lantad na pagkaligaw. Siya, si Noah, ay nagbadya, o aking pamayanan. Walang pagkaligaw sa akin, datapwat kayo ay isang sugo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Aking ipinararating sa inyo ang mga mensahe ng aking Panginoon, at nagbibigay sa inyo ng matapat na pagpapayo, at aking nababatid mula kay Allah ang hindi ninyo nalalaman. Kayo baga ay nagsisipamangha na may dumatal sa inyo na isang paalaala mula sa inyong Panginoon sa pamamagitan ng isang tao o sugo sa inyong lipon, upang kayo ay kanyang mabigyan ng babala, upang inyong pangbahan si Allah, at upang inyong matanggap ang kanyang habag. Datapwat sila ay nagpasinungaling sa kanya, kaya't aming iniligtas siya at ang mga kasama niya sa barko, at aming nilunod sila na nagpabulaan sa aming ayat
o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa. Katotohanan sila ay mga bulag na tao. At aming isinugo sa pamayanan ni Aad ang kanilang kapatid na si Hud. Siya ay nagbadya, o aking pamayanan. Sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong iba pang ilah, o Diyos, maliban sa Kanya. Hindi baga kayo nangangamba kay Allah? Ang mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya sa lipon ng kanyang pamayanan ay nagsabi, katotohanang namamalas ka namin sa kalukuhan, at katotohanan kami ay nag-iisip na ikaw ay isa sa mga sinungaling. Si Hud ay nagsabi, o aking pamayanan, walang kalukuhan sa akin, datapwat ako ay isang sugo mula sa lahat ng mga nilalang. Ipinararating ko sa inyo ang mga mensahe ng aking Panginoon, at ako ay isang mapagkakatiwalaang tagapayo o kapanalig sa inyo. Kayo baga ay namamangha na mayroong dumatal sa inyo na isang paalaala at isang payo mula sa inyong Panginoon sa pamamagitan ng isang tao o sugo sa inyong lipon upang kayo ay kanyang mabigyan ng babala. At inyong alalahanin ng kayo ay ginawan niyang mga tagapagmana, makaraan ang mga tao o pamayanan ni Noah, at kayo ay kanyang pinarami na mataas sa tindig. Kaya't inyong alalahanin ang mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo ni Allah upang kayo ay maging matagumpay. Sila ay nagsabi, ikaw ay pumarito sa amin upang kami ay marapat na sumamba lamang kay Allah at iwanan ang sinasamba na kinagisnan ng aming mga ninuno. Kaya't dalhin mo sa amin ang bagay na iyong ipinananakot sa amin kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Si Hud ay nagsabi, ang kaparusahan at puot ay tunay na dumatal sa inyo mula sa inyong Panginoon. Nakikipagtalo ba kayo sa akin dahilan sa mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan ng inyong binanggit? Kayo at ang inyong mga ninuno na hindi pinadalhan ni Allah ng katibayan. Kung gayon, hintay ninyo ang kaparusahan, ako rin ay maghihintay. Kaya't aming iniligtas siya at kanyang mga kasama sa pamamagitan ng habag mula sa amin, at pinalis naming ganap ang mga nagpabulaan sa aming ayat o mga katibayan, aral, tanda, kapahayagan at iba pa, at sila ay nananampalataya. At sa pamayanan ni Thamud ay aming isinugo ang kanilang kapatid na si Saleh. Siya ay nagbadya, o aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah. Kayo ay walang iba pang ilah o Diyos maliban sa Kanya. Katotohanang dumatal sa inyo ang isang maliwanag na tanda o ang himala ng paglabas ng isang babaeng kamilyo sa gitna ng isang malaking bato mula sa inyong Panginoon. Ang babaeng kamilyong ito ni Allah ay isang tanda sa inyo, kaya't hayaan ninyo na manginaing siya sa kalupaan ni Allah at huwag ninyo siyang saktan. Kung hindi, baka ang isang kasakit-sakit na kaparusahan ay sumakmal sa inyo. At inyong alalahanin ng kayo ay ginawa niyang mga tagapagmana, makaraan ang pamayanan ni Aad, at kanyang binigyan kayo ng mga pananahanan sa kalupaan. Kayo ay nagtatayo sa inyong sarili ng mga palasyo sa kapatagan at umukit pa ng inyong tahanan sa kabundukan. Kaya't alalahanin ang mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo mula kay Allah, at huwag kayong magsipaglibot sa kalupaan sa paggawa ng kabuktutan. Ang mga pinuno ng mga palalo sa lipon ng kanyang pamayanan ay nagsabi, sa kanila na mga ibinibilang na mahihina, sa kanila na nagsisampalataya, nalalaman ba ninyo na si Saleh ang siyang isinugo ng kanyang Panginoon? Sila ay nagsabi, katotohanan kami ay nananalig sa bagay na ipinadala sa Kanya. Ang mga palalo ay nagsabi, katotohanan kami ay hindi sumasampalataya sa inyong pinapanaligan. Kaya't kanilang binigti ang babaeng kamilyo at walang pakundangang nilabag nila ang pag-utos ng kanilang Panginoon. At nagsabi, O Saleh, dalhin mo sa amin ang iyong mga banta kung ikaw ay tunay na isa sa mga sugo ni Allah. Kaya't ang lindol ay lumagom sa kanila at sila ay nakahandusay na walang buhay na nakalupasay
sa kanilang tahanan. At siya si Saleh ay paalis na lumigom sa kanila at nagsabi, O aking pamayanan, katotohanang aking ipinarating sa inyo, ang mensahe ng aking Panginoon, at kayo ay pinagpayuhan ko. Datapot hindi ninyo naibigan ang mabubuting tagapayo. At alalahanin si Luto nang sabihin niya sa kanyang pamayanan, Inyo bagang ginagawa ang pinakamasamang kasalanan? Na wala pang sinuman ang nakauna sa inyo sa paggawa nito sa lahat ng mga nilalang. Katotohanang inyong idinaraos ang inyong pagnanasa sa mga lalaki sa halip ng mga babae. Higit pa, kayo ay mga tao na lumalabag ng lagpas hangganan sa paggawa ng malalaking kasalanan. At ang sagot ng kanyang pamayanan ay tanging ang kanilang pagsasabi, sila ay palayasin ninyo sa inyong bayan. Katotohanang sila ang mga tao na nagnanais na maging dalisay sa mga kasalanan. At aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya maliban lamang sa kanyang asawa. Siya ay isa roon sa mga nagpaiwan, alalaong baga, nagpaiwan tungo sa kaparusahan. At nagpaulan kami sa kanila ng ulan, ng mga bato, at pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mujrimun o mga kriminal, mapagsamba sa Diyos-Diyosan at makasalanan. At sa pamayanan ng Madian ay aming isinugo ang kanilang kapatid na si Shuaib. Siya ay nagbadya, O aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong iba pang ilah o Diyos maliban sa Kanya. Katotohanang dumatal na sa inyo ang isang maliwanag na tanda o katibayan mula sa inyong Panginoon, kaya't magbigay ng tamang sukat at hustong timbang, at huwag ipagkait sa mga tao ang sa kanila ay nararapat o nakalaan, at huwag gumawa ng kabuktutan sa kalupaan matapos na ito ay mapagpanibago o naitalaga sa ayos. Ito ay higit na mainam sa inyo kung kayo ay sumasampalataya. At huwag maupo sa bawat daan na nananakot at humahadlang tungo sa landas ni Allah sa mga sumasampalataya sa Kanya. At naghahangad na ito ay gawing baluktot, at alalahanin ng kayo ay ilan lamang, at Kanyang pinarami kayo. At pagmalasin kung ano ang kinahinatnan ng mufsidun, o mga buktot, tampalasan, buhong o sinungaling. At kung mayroong isang pangkat sa inyo na naniniwala sa ipinahayag sa akin, at isang pangkat na hindi sumasampalataya, kayo ang mga hindi sumasampalataya ay maghintay at maging matyaga hanggang si Allah ay humatol sa pagitan natin sa pagdatal ng kanyang kaparusahan, at siya ang pinakamahusay sa lahat ng hukom.